na ang kasunduan nila status quo. Walang gagalaw, walang maggagawa ng kahit anong improvements at walang magiging problema. So pagdating po sa ayungin, ang usapan talaga dahil dito sa status quo agreement ng Pilipinas at ng China sa panahon ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte, tubig at pagkailangan dadalhin doon sa Sierra Madre. No? Pero ang reklamo ng mga China ngayon ay taliwas doon sa naging kasunduan nung nakaraan ay nagdadala sila ng mga repair equipment, no? Para nga ayusin daw yung Sierra Madre. Kaya ganyan ang naging reaksyon ng China. Gano'n na lang ang respeto ko kay Xi Jinping. Matakot kayo. Sabi nila, they will not build, they assured us, they will not build anything there sa Scarborough Shoal. Maniwala kayo kasi yan ang commitment sa akin ng China. And galing kay si Xi Jinping mismo nagsabi, and he's a man of honor. Kaya nga sabi ko, why are you so sparing? Gusto ninyo, gawain na lang ninyo kaming province, Fujian, pati Philippine province of China. Di wala tayong problema. We say, libre na lahat. Hoy, Trililing! Ako ni minsan hindi nakipag-usap sa mga Chino. Nung panahon ni Presidente Duterte, ni minsan walang teritoryong nawala. Pero ikaw, ilang beses ka nagbalik-balik sa China, ang resulta nawala sa atin ang Scarborough Shoal. Huwag mong kakalimutan, Trililing. Matapos na ikay magbalik-balik sa China, hindi lang nawala ang Scarborough Shoal, nagsimula na ang problema natin sa Pilipinas. Na para bagang binaliwala na ng Pilipinas ang ating mga pag-aangkin sa karagatan at isla. Ikaw ang pumasok sa secret agreement. Sa katotohanan, ibubulgar na sana ni Senate President Enrile nung siya ay nasa Senado ba kung ano pa yung pinasok ninyo. At ang patunay niya, isang ambassador, si Ambassador Brady. Trililing, ikaw ang pumasok sa secret agreement. Ikaw ang namigay ng teritoryo. Ikaw at ang Pangulo mo ang dahilan kung bakit nawala ang Scarborough Shoal. Bakit mo sasabihin na nagkaroon ng secret agreement ang Presidente Duterte? Walang teritoryong nawala sa Pilipinas ng panahon ni Presidente Duterte. Ikaw ang pumasok sa secret agreement. Kaya nga, sinasabi, no, dapat linisin muna ang dungis mo sa mukha. Dahil putik ang nasa mukha mo dahil nawalan tayo ng teritoryo at hindi pa natin alam kung ano pang pinagkasundo mo sa Chino na dahilan na ngayon talagang walang tigil ang kanilang pag-aangkin pati na sa Ayungin Shoal. Pati ba yun pinamigay mo? Sabihin mo kasi ang totoo. At sana nga, dahil 100 years old na si JPE, sana habang narito pa siya, ibulgar na niya kung ano ang mga kasunduan na ipinasok mo. Ikaw ang managot. Ikaw naman, drag queen. Hindi ka palusot. Kaya naman ikay nakalaya. Ang kanta is For Mom with Love. At alam mo na ang ibig sabihin yan. Mom. Dokumentado na yan. Kaya tumahimik ka na. Nakalaya ka na. Mabuhay ka na ng matiwasay. At wag nang pakialaman ang wala ka namang kaalam-alam. Dahil pagdating dito sa usaping nito, COMELEC ang iyong specialization, hindi international law. Habang ikay naninira, akala mo makakalimutan ng tao na hanggang ngayon, akusado ka pa rin sa pangangalakal ng pinagbabawal na gamot. At ikaw naman, Mr. Justice, ano na naman yung sinasabi mo na pinimigay na naman ang karapatan natin ng Presidente Duterte? Unang-una, walang soberenya dyan sa Ayungin. Yan po ay kabahagi ng exclusive economic zone. So yan po ay sovereign rights lamang. Pangangalap at pakikinabang sa tanging yaman. Yan po ay economic rights. Wala pong soberenya yan. At ang ating sovereign rights, nakasaad po yan sa UN Convention of the Law of the Sea at doon sa desisyon ng tribunal. Ikaw nga, Mr. Justice, ang sabi mo,
dapat conciliation eh. Mali nga yung sinasabi mo. Ako yung nagsabi na dapat binding arbitration. Nakasaad po yan. Yan ay nasa lectures ko sa MCLE at ikaw naman, ang sinabi mo na conciliation sa iyong talumpati sa Ateneo de Davao. Wala pong soberenya dyan sa Ayungin Shoal. Huwag natin linlangin ng taong bayan. Wala tayong titulo dyan. Economic rights lamang na pangangalap ng tanging yaman. Ano bang ibig sabihin na pinalibog yaang Sierra Madre dyan sa Ayungin Shoal? Well, alam nyo po, sa UN Convention on the Law of the Sea, wala pong probisyon na palibasa, meron tayong economic rights, may karapatan tayo magkaroon ng naval station. So, ang nangyayari po, yung Ayungin, dahil sa Sierra Madre, ginawa nating naval station, yung bulok na barko dyan. Hindi po talaga totoong barko yan. Dahil sa maritime law, ang barko umaandar ng sarili. Hindi na po umaandar yan. Yan po ay bulok na linubog natin at by legal fiction, tinawag nating commission sa Navy. Bakit? Dahil pag tinanggal yan ng China, pwede tayong tumakbo kay Uncle Sam. Uncle Sam, Uncle Sam, Mutual Defense Treaty, saklolo! Pero anong karanasan ba natin? Nang wala ang mischief reef, nang wala sa atin ang Scarborough Shoal, hindi naman sumaklolo ang Uncle Sam. Mali ang pag-iisip ng mga warmongers at mga trigger-happy mga Pilipino na re-respakan tayo ng mga Amerikano. Bakit? Nako, unang-una, napakalaki ng mawawala sa Amerika pag sila'y nakipaggera sa China. Halos lahat ang bilihin ngayon sa Amerika, made in China. Lahat yan kaput pag nagkagera. Ang pinakamalaking naghahawak ng dolyares, ang pinakamalaking pinagkakautangan ng Estados Unidos, China. Pag nakagera, bagsak ang ekonomiya ng Amerika. Siyempre, apektado rin ang China. Kaya ang China at Amerika ngayon, doon sa pagpupulong sa San Francisco ni President Biden at ni President Trump, ay talaga nagkasundo na paigihin ang kanilang pagsasama. Kaya nga po kung akalain nyo, nalulusob ang mga Amerikano, sasaklolo sa atin dahil dyan sa bulok na barkong yan, nahehelo kayo at nananaginip kayo. Ang pulisiya ni Presidente Duterte ay pulisiya na nagkasundo sila para walang gulo, walang galawan. Yan po ibig sabihin ng status quo. Yan po'y paulit-ulit kong in-announce sa mga press briefing. Yan po inanunsyo rin ni Alan Peter Cayetano. Yan po inanunsyo rin ni Secretary Delphine Lorenzana. Nakita ko na po yung mga clipping sa mga balita na inanunsyo nila yan. Status quo agreement. Walang galawan at ang naging resulta naman po, mas mapayapa at mas maganang samahan sa panig ng Pilipinas at ng sa China. Kaya kung ikukumpara nyo ng level ng kalakalan at level ng pamumuhunan sa panahon ni Presidente Aquino, nako, hindi lang po triple, baka quadruple pa. Yung problemahin ninyo yan. Yung West Philippine Sea. SPC, tubig mo lang yan. Sabi ko, ilang galon pa kailangan ng China, ibigay mo. Pakihakutin yan lahat ng tubig dyan. Wala namang mag-establish a boundary line. For what? Pero kung magpatrol-patrol lang, sige, mag-aksaya ka ng gasolina. Marami ka mga gasolina. Wala naman tayo. Why would I mind you? Ano ang makuha niya? Isda? Sige, makuha ka naman. Marami namang isda dyan. Matambak ka. Pating, kung gusto mo, ubusin mo. Ganyan lang yan. Ganito po yan, noong 2012, nagkaroon po ng standoff dyan sa Scarborough. Ang situation noon, more than 90 ships ng Chinese nag-swarm doon sa loob at labas ng Scarborough. Tapos nagkaroon ng standoff, no? Liliwanagin ko lang, yung Scarborough, ito po yung nasa Zambales area. Yun pong Ayungin, nandoon po yan sa Calayan Island Group o yung tinatawag na spot sa may Palawan. So dahil dun sa standoff dito sa Scarborough, itong front channel na tinatawag yung sa DFA, nagkaroon sila ng impasse, hindi na sila nag-uusap. So
kailangan ang decision ni President Aquino noon i-de-escalate o pahupain yung tension sa Scarborough. Ngayon, ako po ay naitalaga bilang back channel negotiator. Again, liliwanagin ko, yung pagiging back channel negotiator po, hindi po yan bawal, no? Yan ay isang foreign policy tool na ginagamit po ng mga gobyerno para i-de-escalate or ma-resolve ba yung mga tension, yung mga ganyan situation. So ako nga po yung ipinalaga. So in the course of 3 months, ay napaalis po natin yung mga barko dyan sa Scarborough, no? Sabi ko nga ho, kahit tignan po ng media sa Scarborough ngayon, kung merong barko sa loob ng Scarborough, wala po, no? So napaalis po natin yon. So in short, na-accomplish ko po yung aking mission dyan sa Scarborough. Scarborough lang po ang covered ng aking pagbaback channel to de-escalate the situations and accomplish yung mission na hindi po natin sinosurrender kahit nakatiting na teritoryo natin. No? So, yan po yon. Ngayon, itong pumasok, itong grupo nila, itong Duterte administration, kung ano-anong intrigang nilabas, ano? Sinasabi ko nga, na-accomplish yung mission sa Scarborough. Wala pong reclamation dyan, ha? Hindi po, wala pong tinayong base. Sabi ko nga, again, hinahamon ko yung media, tsaka kung sino man, maglabas kayo ng picture na nasuko yung Scarborough, hindi po, atin po yan. And precisely, yan po, nung hindi umalis yung 3 naiiwan na barko sa labas na Scarborough, yun ang reason kung bakit nag-file President Aquino ng arbitration case na ipinanalo natin noong 2016. So, kasinungalingan po yan, kung anong insinuation, nagbinenta kung ano-ano, misdirection po yan o panggagaslight na tinatawag, na sila po, si Duterte, ang nagpasok ng pogo rito sa Pilipinas, yung mga daang libong Chinese workers, sila ho nagpasok niyan. Yung China Telco, sila ho nagpasok niyan. Si Duterte rin na nagpapasok sa mga kampo ng mga cell sites, ano, na using Chinese equipment. Siya po yun. Yung Sinovac, yung Parmalee, yung mga infrastructure projects, sa kanya po, sa administrasyon niya, nangyari yan. At itong recently, siya yung nakipagpulong dito kay Xi Jinping na hindi niya ipinaalam ito kay President Marcos. So, maliwanag dito kung sino yung traidor sa interest ng bayan, ano? At pero, diyan sila magaling eh. Ililihis nila eh. Para pagbibintangan nila iba para malihis yung attention mula sa kanila. Okay. Senator, ano lang, follow-up lang masaya. So, anong pwedeng learnings doon sa pag-back channel nyo, Senator Trillanes? Dahil kung sabi nyo nga mission accomplished kayo doon sa ano na yun, at napaalis yung karamihan ng mga ship na nandoon from China, no? Ngayon kasi, nauulit may nangyayaring hindi maganda eh, di ba? So, ano ba ang pwedeng, ano ba yung learnings doon na pwedeng ulitin just in case at saka masasabi ba natin na wala talagang kayo lang pwede magsabi nun kung meron bang wala namang ipinangakong anything, di ba? Para lang talagang maging okay yung mission na yun. Wala pong pinangako, at least dun sa time po ni President Aquino, at definitely nung ako ay back channel negotiator. Kasi napakasimple yun. Kung pinangako yan, bakit hindi ginawa o kanino sinabi? Ano yun? Di ba kung pinangako yan ng kung sino, dapat may ahensya na pinagbabaan nun, nahila yan. Pero hindi naman eh. Di ba? Kasi ano lang yan, misdirection yan. I don't know, dapat China ang magsabi, sino nangako sa inyo? Definitely hindi isang senador yan. Dapat presidente yan. Kaya ang sinasabi ko rito, kung meron at meron nangako dito, si Duterte yan, kasi lahat ng pabor sa China, nung panahon niya, pumasok. Lahat yun, no? Pinahinto nila yung EEZ patrol sa Philippine Navy, no? Nung panahon niya, administrasyon niya, pinahinto niya yung EDCA ng US. So, sino dito ang pwede? Presidente. Siya yun. No? Siya dapat ang tinatanong. Wala, may nagtanong na ba sa media tungkol dyan? Di ba? At dapat yung China, unang-una, dapat sila mag-produce. Bakit natin sila paniniwalaan?
Di ba? So, tatanungin natin yung credibility nila. But definitely, hindi yan nangyari dun sa panahon ni Pinoy at nung ako ay back channel negotiator kasi ang sakop lang ng aming negotiations, yung Scarborough lang, hindi yung ayungin. No? May mga pahayag si Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile, no, tungkol dun sa inyong nga pong role dun sa back channel efforts nung time na yun. Alam ko na napaliwanag nyo na ng mahaba kung ano naging role nyo doon at kung ano yung nangyari. Pero sa kaya nang gagaling yung dating Senate President saying itong mga tingin niya yung nangyari at naging role ninyo dyan sa back channel efforts na yan? Alam nyo, nung panahon ni Pinoy, hindi naman siya umiimik eh. Ang in fact, nandoon siya nung nag-briefing ako sa Malacanang. Tatabi ko siya. No, sinabihan siya ni President Aquino, Senate President, ako ang nag-authorize kay Senator Trillanes mag-back channel. So tumahimik siya ron, nakinig lang siya. Tapos nung nagkaroon kami ng enkwentro sa Senado dahil kinokontra ko yung paghati ng Camarines Sur, biglang nagsoso siya ng intrigue at pinapasagot niya ako nung mga nangyari sa back channel. Kaya ako, teka, confidential yun, classified matters yun, foreign relations and national security yun. Hindi mo pwedeng ilalabas yun doon. Out of order po yun. No? So yun ang kinakuha ko sa kanya. Pero eventually, simula nung punta na yun hanggang 6 years ni Duterte, hanggang ngayon, wala naman siyang nilalabas na anything. No? Kahit na yung sinasabi niyang Brady Notes daw, nilabas ba sa media, binigay ba sa inyo yung kopya? Wala ho, no? Wala, nothing. Prinisenta siya ni Duterte noong May 2021, ilabas daw kung ano yung mga nalalaman niya. Wala rin, no? Pero alam niyo tong fake news factory ng Duterte Group, talagang master nila yan, misdirection. Kahit sila yung traidor, sila yung nagbenta ng interest ng Pilipinas sa China, pero kailangan nila ituro sa iba kasi wala sila maisagot. Yun lang po yun. Kaya ito, nakita nyo yung video na pinost ko, si Enrile mismo nagsabi na ang mission ko daw ay paalisin yung mga Chinese doon sa Scarborough. Sabi ko, yun lang mismo ang dapat, di ba? O siya mismo ang nagsasalita doon sa video na yun. Kaya, I rest my 表示我在认为他就中国人民共和国在我处70年间，这别是在进行汉整个民生繁荣方面取得两千人达成如何显著产生鼓舞相信未来极限年将会见中国测试资本主义上证现在是民非中心是双边关系我是中年且有2年是将来我们希望我们之间在伙伴关系上必是在农业、贸易、业从人看起，和民将关系方面向康和发展国粹，将两者应和新年发展目标，在合作有新感情处。在努力经营和加强我们两国关系在同时，我们可以继续最主要为两国人民互惠互利，并且看专在中心有。我在此彩票费用评选提人民上节提祝好中华人民共和国上。China na. Wala na tayo.
Yun ang history, tapos nag-file sila ng kaso, nanalo tayo. Yung papel, sa totoong buhay, between nations, yung papel, wala yan. Kung sino yung tigas, United States, Britain, ano, pagka ginusto nilang gawin, tayo, nanalo. Ngayon, pagdating ko, ang barko nandyan sa West Philippine Sea, China boat, ship, tayo wala na. Tapos sabi nila, itong papel na sa kaso nanalo tayo, ipursu mo. Pinursu ko. Walang nangyari. Sabi, actually, sa usapang bugoy, sabihin ko sa iyo, bigay mo sa akin, sabihin ko, putang ina, papel lang yan. Itatapon ko yan sa wastebasket. But I cannot. Inutil ako dyan, sabihin ko sa inyo. And I'm willing to admit it. Talagang inutil ako dyan. Walang magawa. I cannot. The moment I send my Marines there at the coastal shores of Palawan, tinamaan ng cruise missile lahat yan. Hindi pa nga set sail yan eh. Sabog na. Let me see again that the victory in a global battle against COVID-19 would take longer than we expect. Everyone's cooperation is needed. I know that you have, the Filipino people, have sacrificed a lot, but we have no other choice but to work together and to do even more. I must admit that our actions have been far from perfect. Totoo yan, I admit it. And there could be improvements here and there. But all of us in government, including myself, assure you that we will not stop until we get things right and better for you. Na ang kasunduan nila, status quo. Walang gagalaw, walang maggagawa ng kahit anong improvements, at walang magiging problema. So pagdating ko sa ayungin, ang usapan talaga dahil dito sa status quo agreement ng Pilipinas at ng China sa panahon ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte, tubig at pagkailangan dadalhin doon sa Sierra Madre. No? Pero ang reklamo ng mga China ngayon ay taliwas doon sa naging kasunduan ng nakaraan, ay nagdadala sila ng mga repair equipment, no, para nga ayusin daw yung Sierra Madre. Kaya ganyan ang naging reaksyon ng China. Sa kanya, yung problemahin ninyo yan. Yung West Philippine Sea. Isip-isip, tubig mo lang yan. Sabi ko, ilang galon pa kailangan ng China, ibigay mo. Pakihakutin yan lahat ng tubig dyan. Wala namang mag-establish a boundary line. For what? Unless, of course, it becomes excessively pronounced in the sense that it would, we would take it to mean as a claim of territoriality. Ibang istorya na yan. Yan, nagpapatro na sila, standby sila dyan. So, magpunta na ako kay President Xi Jinping. Sir, bakit naman ganun? Hindi naman, it's almost a claim of ownership. Kung mag-standby ka na dyan, para bang you put a delineation between the Philippines and... pero kung magpatro lang dyan, sige, mag-aksaya ka ng gasolina. Marami ka mga gasolina. Wala man tayo. This is a capital. Capital ko to eh. This is personal political capital which I will use kung kailangan na talaga. Hindi ko pagsayangan. I will not dissipate it by wasting it, using it in some other trivial matters which you guys can very well solve.
Gamitin ko lang ito pagka sabi ko sa kanila, yung problemahin ninyo yan. Yung West Philippine Sea, sa SPC, tubig mo lang yan. Sabi ko, ilang galon pa kailangan ng China, ibigay mo. Kung ako ng presidente, bakit ako makipagira? Sa totoo lang ha, kaya mga Pilipino huwag kayong matawa. Baka atakehin ako ng mga bugok ng scholastics. Yung West Philippine Sea defining the boundary dito sa West Philippine Sea. It's a body of water known as the West Philippine Sea. And it is not even visible. It's just an imaginary line dividing what belongs to China at what belongs to us. Kung ako ng presidente, bakit ako makipagira? I will send, gusto nila na of course they're the idiots, what else? But to take a strong hand. By what? Strong hand by what? Ilagay ko ang Navy doon sa, tapos pagdating ng Navy ng China, which is 1,000 times over stronger than us. Will I put my soldiers there and be slaughtered? Sabi ko, usap na lang tayo. So what I did, kaya nga, I took the pains of just being patient and being humble. Kung baba ako, para lang magipag-usap. Huwag na tayo mag-away nito. And to the credit itong pagka-statesmanship ni Xi Jinping. Nung una medyo siya, hindi naman ayaw palaway. But he was a distant star. Pero sa kakita namin the many times that we have met and discussed, nagkaroon kami ng rapport, hanggang nagkaroon kami ng kaibigan, hanggang naging personal na ang pagkakaibigan namin. Kung ngayon, sabi ko, Mr. President, wala man kami ikalaban sa iyo ng gano'n. Kaya hindi ko lang I cannot relate to you exactly what happened.